Wala namang batas na kapag ang kapitbahay mo ay nasa backyard nila, hindi ka pwedeng mag-cut ng grass. Camping! Winter, spring, summer, fall camping. Backyard po tayo. Oh, and we are now going someplace. Pagpalang araw po sa ating lahat at ngayon ay napakaganda ng panahon. Parang ikaw na nanonood nito. Maganda. Napakaganda ng panahon. Kaya naman, tayo ay magdamo. Magkakat ako ng grass sa backyard. Actually, kahapon ay nagkat ako ng grass dito sa gilid at sa kabilang gilid ng bahay. Ikakat ko yung grass doon sa backyard, kaso yung kapitbahay namin ay nagre-relax sa backyard niya. So, okay lang naman na mag-cut ng grass. Wala namang batas na kapag ang kapitbahay mo ay nasa backyard nila, hindi ka pwedeng mag-cut ng grass. Kaso, syempre, ano mo na rin yun, di ba? Ikaw man, nagpapahinga, biglang may nag-lawn mower, di mo rin naman magustuhan yun. So, nagpapahinga yung kapitbahay ko kahapon sa backyard, kaya hindi ako nag-cut ng grass sa backyard. At ngayon ay napakaganda ng panahon, pero kahapon, mas maaraw na maaraw talaga. Ngayon, tawag dito yung hindi siya makulimlim. Makulimlim siya. At sasamahan ako ni Cookie at samahan niyo na rin po ako ngayon sa pagkakat ng grass sa backyard na lumago ng todo-todo. Lumago talaga siya ng todo-todo. Kasi dito, kapag summer, sobrang grabing bilis tumubo lahat kasi mag-iinit, di ba? Tapos pag ang haba ng init, alas 8, mag-aalas 9, may araw pa. Tapos kapag yung pinakadulo na ng hanggang alas 8 ng gabi, alas 9, alas 10 ng gabi, doon pa lang siya lulubog. Haba ng araw, kaya yung mga tumutubo, ang bilis talaga tumubo. At pag naulanan pa siya, lalo siyang bibilis tumubo. At wala na ang pool sa backyard, pinag-iisipan pa rin namin kung ano bang ilalagay doon. Kaya yun talaga ay empty space. Kasi sa napakahabang taon ay nasaksihan niyo po sa vlog namin, di ba? Nilinis yung pool. Wala na siya. So, samahan niyo po kami ni Cookie ngayon. Tara na! Simulan na natin. So, eto pong nakikita nyong area, yung parang bilog na may sand. Sa mga bago pong viewers, noon ay meron kaming pool. Mataas siya, hindi mo siya pwedeng talunin. Meron siyang hagdanan. So, binili namin siya noong grade 2 pa lang yung mga bata. So, napakahabang taon na nagsama kami nung pool. Pero noon, siya talaga, nung binili namin siya, dahil grade 2 pa lang yung mga bata, mataas talaga para sa mga bata yung pool. Pero ngayon, na grade 7 na sila, na-outgrow na nila yung pool. At nag-decide na kami na mag-part ways na ng pool. Yun, napakahabang taon ang pinagsamahan namin ng pool. So, ngayon, wala na siya. Hindi namin alam kung lalagyan ba namin to ng bricks para, alam mo yon, yung dito, yung uso sa Canada, yung may patio ka, yung may parang sofa sa labas, yung ganon. O pinag-uusapan namin trampoline. Kaso, yung trampoline, pagka magwi-winter na, kailangan mo siyang baklasin. Kasi sobrang grabing bigat ng snow, di ba? Yun ang iniisip namin. Isa pa siyang magiging masyadong matrabaho. At lately, kahapon lang, ang gulo. Kahapon, ay nagpunta kami sa Canadian Tire. Ito ang kwento.
So, naisip ko, dahil nandoon ako sa may garden area, naisip ko na bumili ng clover seeds. Noon pa man, gusto ko nang bumili ng clover seeds. Kasi etong side yard namin, yung gilid ng bahay, sa mga bago po palang viewers, marami akong vlog na nagdadamo ko sa gilid ng bahay. Yung weeds, sobrang grabe niya talagang tumubo. Ang clover, napapasigla niya yung lupa kasi nagbi-bring siya ng nitrogen. Tapos, kaya niya ring tawag sa Tagalog, masupil yung mga weeds, yung damo. Kaya niyang mag-dominate. So, yun. Naghahanap ako noon hanggang sa yesterday nga, nakakita kami ng clover seeds. Bumili na rin ako ng damo. So, this coming fall, yung end na talaga ng fall, bago mag-snow, ang gagawin ko, i-disturb ko yung lupa dito sa may side yard para kung ano mang tawag dito, ugat ng damo, madidisturb siya. Tapos, mag-sprinkle na ako ng clover seeds tsaka grass seeds. Tapos, mabalik tayo sa pool. Yun ang pangatlong option. Ang pinag-uusapan namin ni Mushi na siguro, lagyan ko na lang ng clover seeds tong buhangin na to. Hindi ko alam kung tutubo ba siya kasi buhangin siya eh. Ma-mention ko na rin po, bago gawin yung pool, bago siya ilagay, no, sobrang grabing matrabaho talaga siya. Kasi hindi lang siya nilatag eh. Nag-rent nun si Mushi ng makina. So, binakina niya, tinanggal lahat talaga nung existing na grass. Pagkatapos, hindi siya isang araw lang na project, maraming araw siya. Tapos, nileveled yung lupa. Pagkatapos, i-leveled yung lupa. 3 layers ng different na earth kung ano man tong nilagay ni Mushi. Yung pangatlong layer, yung nakikita natin, ayan yung buhangin. So, magastos rin siya bago na ilagay yung pool. So, sana tumubo yung clover. Gusto ko talaga na magkaroon ng yung mga bata trampoline. Yun lang talaga naiisip ko eh. Ang grabe namang matrabaho kapag mag-fall na ay kailangan mong tanggalin yung trampoline. Pag nag-spring, ibabalik mo na naman. Sa mga nakakita na po ng tarpaulin sa personal, maintindihan nyo po kasi grabing dami niyang spring na kailangang ilagay. Tapos babaklasin mo yun. Yung friend ko, meron silang tarpaulin. Nakikita ko sobrang matrabaho niya talaga. Pero who knows, 'di ba? Siguro sa iba, hindi nila tinatanggal yung tarpaulin kahit nagwi-winter sa kanila. Okay lang. Sa mga bago pong viewers, matindi ang snow dito. Panoorin niyo po yung mga vlog ko ng winter. Grabe talaga siya. So, yung swimming pool namin, napupuno siya ng snow. Punong-puno. Panoorin niyo po sa vlog. So, mag-give up yung tarpaulin kapag hindi siya tinanggal. Kung sa iba nagwo-work, hindi ko po alam. So, yun ang clover. Sana tumubo yung clover kahit maisipan namin in the future maglagay ng tarpaulin, di ba? Yun. Kasi may mga tumutubo na rin dito sa may sandy area kung saan dating nakalocate yung pool. Crabgrass yung tumutubo. At saka etong area na dinadamuhan ko ngayon, hindi na siya 100% na grass. Kasi yung grass, nag-goodbye siya noong meron pang pool. Kasi yung tubig ng pool ay merong chlorine. Kaya natatapangan yung grass sa chlorine, ang tumutubo yung mga damo na hindi mo gusto.
At yan ang kwento na ang daming kwento sa damo. Ganyan talaga. So, sa mga hindi pa po nakakaranas ng winter sa Canada, ma-share ko po sa inyo, kung kayo ay may sariling bahay sa Canada, na nasa lupa, yung katulad nito, nasa lupa. Kasi yung iba, mas pinipili nila na tumira sa condo. Bibili sila ng bahay, condo na building. Pag sinabi kasing condo rito, iba-iba. Yung condo na building na mataas, para wala na silang mine-maintain. Yung iba naman, yung condo na row housing style. Condo siya, pero bahay na nakatungtong sa lupa. Pero tabi-tabi, dikit-dikit, yun ang tamang salita, dikit-dikit siya. Kasi gusto pa rin nila ng nasa lupa. Kapag gano'n naman, sa babayaran mo sa bahay mo ay may extra fee. Kasi yung condo owner na, yung kung saan, basta yun na yun, alam nyo na yun, sila na yung mag-aasikaso ng grass sa front ng bahay nyo. At yun ang mga kwento rito. So, mabalik po tayo. Yan. Matrabaho kapag ka, syempre, although, gusto ko lang linawin, ako ay sobrang thankful at grateful na may bahay kami sa lupa at may backyard kami na matatakbuhan ni Cookie, matataniman ko, malalaroan ng mga anak ko, 'di ba? Na pwede kaming mag-barbecue. Syempre, may mga drawback din kasi sobrang marami kang mine-maintain. Pati side yard mo, i-maintain mo. Side yard ng pagitan ng kapitbahay nyo. Tapos yung driveway at yung front yard. So, tulad nung friendship ko, nag-vacation sila for 3 months. Nag-offer ako na i-lawn mower ko na yung yung front yard lang, hindi yung backyard. Kasi yun lang naman yung pinaka-importante, yung front yard. Kasi kapag 3 months kang nawala, magiging haywire na yung damo. Malalaman ng mga ibang tao na wala talagang tao sa bahay nyo. So, yun. Nag-offer ako sa kanya. Ako na mismo yung nag-offer na yung damo, i-cut ko siya. Pero hindi ako yung nag-cut ng mga araw na yun. Si Mushi yung nag-cut ng damo. So, yun. Although, thankful din ako, peaceful naman dito sa neighborhood namin. So, wala namang nagbabalak na rito, na magdalawang isip na, yung akyat bahay. Wala namang nag-aakyat bahay dito. Yun lang talaga, syempre, prevention is better than cure, para di mo malaman, di ba? Baka may mga paligid-ligid dyan ng mga tao na, ang taas na ng damo, wala to sa bahay. Yung ganon. At saka hindi lang yun. Para rin syempre, maganda yung harap ng bahay mo, di ba? Ang sagwa naman tignan, lahat ng kapitbahay mo, maintain yung front yard. Pagdating sa'yo, dyan. So, sa mga bagong viewers din po, panoorin niyo po yung vlog ko last year. Kasi wala pa akong na-upload na vlog ko ng front yard. Tinanggal ko lahat ng grass sa front yard ko. Sa ilalim ng puno at sa mismong front. Kasi, nung nandito pa yung ate ko, may mga bulaklak ako sa gilid ng bahay, sa side yard. Tapos, sabi niya, bakit ganun? Ang dami-daming magagandang bulaklak dito sa gilid ng bahay, nakatago. Bakit hindi mo ilagay sa front yard? Ang tumutubo sa front yard mo, hindi na yung grass, damo na talaga. Yung damo na hindi mo gusto. Tapos, nung umalis na siya, napaisip ako. Sabi ko, oo nga no, kayang-kaya kong magpatubo ng bulaklak. Pero, hirap talaga ako na magkaroon ng healthy grass. Ang dami ko ng tinry, parang hindi talaga siya para sa akin. Na-realize ko rin siya. Kasi noon sinabi ng mother-in-law ko na
ang galing naman na nakakapagpatubo ka ng mga ng ganito, ng flowers. Tapos hanggang sa yung ibang tao nagsasabi na rin sila na paano ko sila napapatubo yung mga flowers. So, panoorin nyo po sa mga bagong viewers yung mga vlog ko last year ng garden tour. So, yun, hanggang sa sobrang matrabaho siya. Pero, nag-enjoy talaga ako. Kasi, napakaikli lang ng summer dito, di ba? 2 months lang talaga. Yung remaining, lumalamig na yon. Tapos yun, hanggang sa ngayon, eto ngayon, malagong-malago na yung front yard. Ang tubuan na talaga ng very healthy na yung mga bulaklak. Yung mga ibang bulaklak naman, nagre-reseed. Tapos, ang mga pinagtatanim ko ay perennial. So, ma-share ko lang po, sa mga nakatira sa may 4 season, ang perennial ay, at sa mga hindi rin pa rin, sa mga wala dito sa Canada, ang perennial ay bumabalik sila every year. So, kahit grabing snow ang matanggap nyo, matutulog lang sila. Pag nag-spring, ay babalik na uli sila. Yan. At kung maiisip nyo po, bakit tumaas ng ganito yung damo dito sa may gilid na to? Hindi ko rin alam. Ayan. So, etong area na to, daming beses ko na tong kinalaykay, binaklas ang lupa, binudbura ng grass seeds, at hindi niya talaga gustong tumubo. Ang tumutubo talaga dito, yung ilalim niya moss. Tapos yung mga damong hindi mo gusto, yun ang nagtutubuan. So, isa rin sa dahilan kung bakit ko binili yung tawag dito, clover seeds, kasi very resilient yung clover seeds. At this summer ay hindi ako nagtanim ng kahit anong vegetables o green leafy vegetables kasi malalaman niyo po sa mga susunod na buwan kung bakit wala akong tanim na mga gulay. Hindi ko siya ma-maintain this year. Abangan! May pasurpresa pala. So, yan. At sa may mga backyard po, nakikita niyo tong hose sa likuran ko. Sobrang recommended ko siya. Kasi, hindi mo lang siya marorolyo, ano mo po siya, mapupush mo siya kahit saan. At yan namang mesa na yan, ayan ang trono ni Cookie. Yung mga nasa ibabaw niya, ayan yung naging paa ng pool. Kailangan ko na siyang tanggalin. Tapos, itong nakikita niyong parang ano na yan, yan yung naging playground ng mga bata, nung batang-bata pa sila. At ayan, hindi ako nag-face mask kasi medyo calm na yung allergy ko. Pero after nito, kailangan kong mag-shower agad-agad. Otherwise, magkakahatching-hatching ako at mananakit na talaga ang ulo ko. At kailangan, syempre, naka-shades tayo para ligtas tayo kapag nagka-cut ng grass. At maraming salamat po sa pagsama sa akin sa ngayong araw na to. Don't forget to like, share, and subscribe. I'll see you on my next vlog. Have a lovely day, everyone!